Ang ating atay ay isa sa mga pinakaimportanteng parte ng ating katawan at minsan ito'y ating inaabuso sa mga iba't ibang bisyo tulad ng panginginom ng sobra sa alak. Ngunit alam nyo ba na hindi lang sa pag-inom ng alak pwedeng magkasakit ang ating atay? Ito rin ay maaaring mapinsala gawa ng sobrang pagkain ng matataba o pag-inom ng maraming gamot. Dahil ang ating atay ay madalas mag-overtime, ang mga ganitong klaseng abuso sa katawan ay hindi maganda sa kalusugan ng ating atay. Ito ang nangyari kay Attorney John Fajardo. Ako si Attorney John Fajardo. I'm working as a litigation lawyer and part of my job is meeting sa mga clients. And pag may mga meetings kami, after ng meetings, nangyayari is kapainom kami, kumakain kami, ganon. And nagiging lifestyle ko ang kumain palagi, umiinom, gano'n. Mostly kinakain ko kasi pag sa mga meetings is sa mga restaurants, mga fatty foods. Papansin ko is bumibigat din ako dahil yun ang lifestyle ko. I've been practicing already for 2 years practicing. So, lagi may mga meetings, constant yun nangyayari. Sa isang week, minsan buong linggo naging meetings ako. After ng work, meetings, after ng meetings, nagiinom kami, tapos kumakain kami. Yun yung nagiging daily routine ko sa work ko. Kadalasan ako nakain sisig, paborito ko yan eh. Pork liempo, mga steak, ganun. Tapos sasabayan ko pa ng biryan. Napansin ko nga is parang masama siya at di siya maganda sa katawan pag palagi mo siyang kinakain. Noon kasi before, hindi naman ako ganun lifestyle ko. So ngayon palagi siyang yun ang kinakain ko. Nagiging mabigat yung pakiramdam ko. And mabilis ako mapagod, ganun. And pabilis akong magkasakit. Which is, tingin ko mali na hindi na dapat ganun yung lifestyle ko. I was advised by my parents na pumunta sa doctor kasi nagka-problema nga ako sa weight ko rin, gano'n. Lifestyle ko. And ang sabi ng doctor sa akin is nasa borderline na ako bago mag-high blood. And natatakot ako kasi ayoko ma-high blood. Kasi pag high blood ka, it means na delikado yung buhay mo. At the same time, you have to maintain ng gamot na pag hindi mo siya nainom, madadelikado yung, yung life ko, parang gano'n. Yung nagsimulang sumama yung pakiramdam ko, tapos sasabihin ako ng doctor na nasa borderline ako bago ma-high blood. And naghanap ako ng paraan para mas maging maganda yung lifestyle ko, magiging healthy ako lalo. Along the way, may nag-introduce sa akin ng Liver Marine. From then on, nagsimula na akong gamitin siya. Kahit na matinding kalungkutan ang nadama ni Attorney John dahil dito, hindi ito nagtagal dahil agad niya rin nalaman ang tungkol sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may Silimarine. It is commonly used to safeguard your liver laban sa cirrhosis, hepatitis, at marami pang sakit. At ang sodium ascorbate ay tumutulong sa pag-absorb ng silimarine upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Liver Marine is also affordable with a price of only 9 pesos per capsule. Sa susunod, ating tignan ang nangyari kay Attorney John at sa kanyang atay nung nagsimula siyang uminom ng Liver Marine.